Pwede din ganyan yung maging alaga nyo guys. So, tingnan nyo siya. Ayan, nakaalalay siya sa alaga niya. Naglalakad kasi naka-wheelchair lang yung alaga niya. Tapos, hindi na makalakad. Kaya minsan tinuturuan, umaga, hapon, ganyan yung trabaho ng ibang caretaker dito kapag yung alaga nila is naka-wheelchair na. Kita nyo yan? Maraming mata sa bahay ni Lola guys. Kaya, kung napapansin nyo, dito lang ako sa kwarto, nagbi-video. Minsan naman, pag lumalabas ako, doon ako nag-video kasi doon lang yung mga panahon na barang, walang nakatingin ba, ganyan. Pero yung ano na yan, yung CCTV na yan, wala na yung ano, hindi na yan gumagana kasi nasira siya pagdating ko dito sa bahay ni Lola. Nasira siya. So, thankful nga ako kasi nasira. Kasi, ito kasing kwarto ko guys, yung asawa ni Lola, yung bana ni Lola ba, yung husband ni Lola, nandito sa ano, sa kabilang ano din kasi may ano siya diyan oh. Yan, kita nyo ba yan oh. Yan yung higaan ng lolo dati, yung asawa ni Lola. Tapos nawala na yung yan nga yung ano, yung alaga na pinalitan ko dito. Kasi may una silang caretaker dito eh, kalawa na ako. So yung unang caretaker, yun yung alaga niya si Lolo. Tapos si Lolo wala na. Ayaw niya ng isang kwarto lang yung caretaker niya at saka siya. Ayaw niya ng ganun. Ayaw niya ng may kasama sa kwarto guys ba. Kaya separate siya ng kwarto. Ako lang yung nandito. Tapos siya nandun sa labas, nandun sa may sala yung kwarto niya. Pero yung pinto ko, oh ito kita niyo naman yung pinto ko sa likod. Yan, hindi ko yan sinasara. Kahit matutulog ako, ganyan, naka-open lang yan. Kasi minsan, nung una kong dating ko dito, story time, yung bagong dating pa lang ako dito, alam niyo ba? Kasi dati, di ba bata yung mga alaga ko dati? Twin boys, baby ba, twin baby. Tapos, malaki na yun eh. Ano nga na yun, mga 9 years old na kasi sila ngayon. Mga nakaraan, nakita ko kasi nagkita kami. Tapos nakapag-picture ako, yun yan. Tapos yung alaga ko ngayon si Lola. Pero si Lola guys, hindi nyo pa alam, always ko naman kasi itong sinasabi. Yung employer ko dati, yung first employer ko, at saka yung employer ko ngayon is magkaibigan lang sila. So yung dati kong employer, sila yung nag-recommend sa akin sa amo ko ngayon na dito ako lumipat. Kaya, yung mga dati kong alaga, pumupunta din sila dito kapag gusto nila akong makita. Or may mga, kasi magkaibigan lang kasi, tawag ng tawag yung employer ko sa anak ni Lola eh. So, minsan nandun ako, nakatawag siya, tapos nangungumusta, ganyan, kumusta na daw ako, ganito, tapos nakikita kami, minsan ng mga alaga ako, ganyan, kasi mababait din kasi yun. Pero, yun nga, kapag bata yung alaga mo, hindi naman sa lahat ng panahon, aalagaan sila kasi yung mga bata lumalaki na, tapos pwede na silang hindi kasi katulad dito yung sa ibang bansa na pwede kang mag-alaga ng bata. Hindi dito kasi guys, dito bawal talaga yun. Yung alam ko, pwede lang kapag maliit pa yung bata, pero kapag malalaki na, hindi na yung trabaho. Kasi yung trabaho talaga dito sa Taiwan, caretaker is alaga talaga, yung matanda talaga yung alaga mo. Sa kontrata mo talaga is bata. Yung alaga mo talaga dito is matanda. Yun yung nasa kontrata mo. Pero may mga iba din talaga kasi na kahit na matanda yung alaga nila, pero nagtatrabaho sila sa bahay. Yung namang reason naman kasi kapag nagtatrabaho yung mga caretaker sa bahay, dahil yung mga alaga nila malalakas pa, hindi pa ba yung alagain ba guys? Hindi pa alagain, kaya yung ginagawa nila, linis nilang bahay, parang all around. Yun. All around yung trabaho nila. Kaya may mga makikita kayong mga caretaker dito na yung trabaho is sa bahay, linis ng bahay, ganyan, ganyan. Kasi yung mga alaga nila, hindi nila masyadong hindi alagain ba. Pero katulad ko dito sa lola ko, lakad-lakad lang siya. Pero sa bahay ni Lola, kami lang dalawa. Kami lang dalawa. Tapos yung unang dating ko pala dito, yung story ko, unang dating ko dito kay Lola, na kasi siya, yung bang, dito yung kwarto ko. Tapos ito kasi yung kwarto ko, sinasara ko kasi yan pag natulog. Natulog ako ba? Siyempre, matutulog na, kasara ng pinto sa kwarto, di ba? Kasi hindi naman kami pareha ng kwarto. Tapos medyo malakas-lakas pa sila nun guys, yung bagong dating pa lang ako dito. Kaso, yung isang gabi, parang na-slide si Lola ba? Nag-ihi siya. Pumunta siya nag-ihi siya. Umihi siya. Umihi siya. Tapos, bigla siya na-slide. Yun, yung puwet niya. So, yun yung reason. Kaya, napunta kami ng ospital, ganun. Kasi yung puwet ni Lola. Kasi nga, yandak mo sa tawag sa Tagalog. Kung lang nagtawag sa Tagalog yan. Yun, na-ospital si Lola. Tapos, yun yung reason. Kaya, always niya nakabukas yung pinto ko sa kwarto. Para kahit na, marinig ko lang siya sa kwarto niya kasi magkaiba kasi kami ng kwarto, medyo distansya din ng konti eh. Kasi ayaw niya nga, sinasabihan nga siya ng mga anak niya guys na na lang, yung bang mag-isa na lang kami ng kwarto ba. Pero ayaw niya kasi, ayaw niya daw yung may katabi ba, ayaw niya daw may kasama sa kwarto. Kaya yun lang. Ayaw niya, pwede naman kasi kami dito kasi may di ba may isang higaan pa dyan.
Pwede naman siya dyan, di ba? Pero ayaw niya. Kaya, hindi, huwag pilitin kasi ayaw. Yan talaga yung lola ko. Para bang, kasi ano pa siya, hindi kasi siya katulad ng ibang mga matatanda. May dalawa kasing klase ng matanda dito guys na alaga. Kung gusto niyo ano, kung pupunta kayo dito, may dalawang klase ng alaga. May mga alaga na okay lang sa kanila na inaalagaan sila. Yung bang nagpapaalaga ba? Ibig kong sabihin. Yung nagpapaalaga lang guys ba? Yung nagpapahilot pa yan. Yung iba nagpapahilot pa sa mga caretaker nila. Yung nagpapaalaga talaga. Pero may mga matanda din na katulad ni Lola na ayaw niyang magpaalaga guys. Ayaw niya. Kahit nasabihin ko yung masakit yung paa niya, tapos sabihan ko na, Lola, baka gusto mong hilutin ko yan, o ganyan ba, hilutin ko yung paa mo. Ayaw niya. Minsan nga, kapag naglalakad yan, tapos gusto kong alalayan ba, ayaw niya magpaalalay, guys. Kasi, yung may matanda kasi may mga alaga na ayaw magpaalaga ba. Yung bang parang sinasabi nila sa sarili nila, kaya ko pa, hindi ko pa, pwede, wag mo na ako, kaya ko, ganyan ba. Yung may mga matanda kasi ganun, minsan matigas din talaga yung ulo. Ayaw magpaalaga, yung bang pakiramdam nila, kaya pa nilang kumilos, kaya pa nilang gawin yung mga bagay-bagay. Kahit yung totoo, hindi na. Kahit yung totoo, yung parang mahina na talaga sila ba, pero hindi nila pinapakita kasi sa, na mahina sila. Sinasabi nila parang, kaya pa nila, ganyan, kaya pa nila. Kaya ayun, kapag may ano ka dyan, may maganyan kang alaga, sakit talaga sa ulo. Kasi, ayaw talaga nila, kahit hawakan mo yan, ayaw magpahawak niyan. Kasi ayaw niya magpaalaga nga. Ayaw niya, okay lang kapag, okay lang sana. Kaso, delikado kasi. Baka kasi matumba siya dyan. Anong mangyari, diba? Kasi ayaw niya magpaalalay. O, ikaw pang masisi. Bakit na ganun yung alaga mo? Kasi hindi mo nilalayan. Kahit yung totoo naman, ayaw niya naman talaga magpaalalay. Kaya nga, sinasabi ko sa mga anak ni Lolo, alam niyo ba? Sinasabi ko, kwento lang to. Kaya sinasabi ko minsan, kapag sinasabi nila, dapat ganito, dapat ganyan. Sinasabi ko, ayaw ni Lula. Sinasabi ko talaga sa kanila, guys. Sabi ko sa kanila, si Lula naman yung ayaw. Sinabihan ko na ang ganito, ganyan. Pero sabi niya naman, ayaw niya. Alam ko naman pilitin ko, sabi ko sa kanila. Kayo, naintindihan ng mga anak ni Lula. Ganyan. Alam din naman nila yung ugali ng nila. Alam din naman nila yung ugali ng mama nila eh. Alam din nilang matigas ng ulo. Minsan, yun nga yung dito eh, kapag yan nag-aalaga ka ng matanda. Minsan yung mga anak, hindi nila kaya yung ugali ng mga nila guys, yung mga magulang nila. Ayaw na kasi. Siyempre, kapag matanda na, iba na yung ugali, di ba? Nag-iba na yung ugali, iba na yung mga basta nag-iba na talaga, nagiging parang sobrang sobrang pasaway na, matigas na ang ulo, ganyan ba? Tapos minsan yung mga anak, hindi na nila kaya ba, na parang mabilis na silang mairita, guys. Mabilis na silang magalit, minsan na nila, masasagot-sagot na nila yung mama nila or yung nila, yung mga magulang nila kasi hindi na nila maintindihan. Tapos yung matanda kasi, yung ugali kasi ng matanda, mabilis na lang silang magdamdam ba, guys? Mabilis na silang magdamdam sa mga pag pinagsabihan sila o pinagalitan sila, ay magdamdam na yan. Para ng bata. Kaya minsan kaya nga yung mga caretaker dito, as in pasensya talaga, taasan mo talaga yung pasensya mo kasi dapat hindi ka magagalit din sa alaga mo kasi pag nagalit ka dyan, ay yan, para bang yung may nanapasok ko dati na, or marami akong nadidinig ng mga ibang caretaker dito na kapag parang pinagalitan or pinagsabihan yung mga alaga nilang matanda, guys, gustong lumayas sa bahay. Gustong lumayas. Madami mga caretaker na ganyan yung alaga. Minsan nga yung isang matanda ba na nag-away siya sa anak niya. Tapos sinabihan niya yung caretaker niya na nanghingi siya ng pera. Tapos sabi ng anong gawin mo? Bakit hingi ka ng pera? Gusto daw niyang umalis, wala daw siyang pamasahe. gusto niyang manghingi ng pamasahe sa caretaker niya. Kasi gusto niya palang lumayas. Tapos pinagalitan siya ng anak niya o pinagsabihan siya ng anak niya. Kaya parang sumama yung loob niya ba. Gusto niya lumayas sa bahay. Kaya yun talaga yung reason. Kaya kailangan mo talaga ng pasensya, as in to the highest level yung pasensya mo dapat kapag alaga mo is matanda. Kapag gusto mo pumunta dito sa Taiwan, ganyan talaga yung dapat mong dalhin dito pagpunta mong Taiwan. Magdala ka ng napakaraming pasensya kasi mauubos talaga yan. As in sa 3 years mo dito, 3 years contract kasi dito, di ba? Mauubos talaga yung pasensya mo. Ay,